69.9 Media ng Bayan, 69.9 Media ng Bayan, News FM and Entertainment. Ito ang iyong programa, On Air News. Dito lang yan sa 69.9 News FM. 8 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Sa unang balita, isang kolehiyana na iniwang nakagapos at nakatape ang muka. Ayon sa mga pulis, ang tinitigang anggulo ay pagdukot ng 3 hindi pa nakikilalang suspek. Habang nasa kritikal na sitwasyon, ang pagkalat ng personal na impormasyon ay maaring makaapekto at makasama sa biktima. Kaya, minumungkahi sa publiko na paigtingin ang personal na impormasyon upang hindi na kumalat at makaapekto pa sa biktima. Ayon sa Balitang Pinas, inaresto di umano ng mga Pasay City Police Warrant and Subpoena o mas kilalang WSS ang kontrobersyal na si Diwata sa kanyang pinamahalaang pwesto ng kainan nitong Martes ng umaga, Abril 16. Matatandaan na naging kontrobersyal umano si Balbuena dahil sa kanyang pinamahalaang kainan sa Diokno Boulevard, malapit sa Senado dahil pumatok ito na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa kalsada papasok sa gusali ng Senado. Posibleng pumalo sa extreme danger level, 52 degrees Celsius. Nako, 40 pa nga lang, parang hindi mo na malaman paano i-explain kung gaano kainit. 52 degrees Celsius o pataas pa ang damang init o heat index sa buwan ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, delikado ito, lalo daw po sa mga nakakatanda at sa mga mayroong existing health conditions dahil posible sila makaranas po ng heat stroke. Magbabalik po tayo, pambungad pa lang po yun. 18 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Ito ang iyong programa, On Air News. Klaro na, subok pa. Ihabol ho natin ito sa ating ulo ng mga balita. Ito pong posibleng pagbaba ng antas ng level ng tubig ayon sa Zamboanga City Water District Emergency Advisory ay maaring humantong sa critical na antas ng tubig sa prime water. Ang ilang mga lugar ay makakaranas ng mababang presyon ng tubig hanggang sa walang tubig. Mga apektadong lugar: Baliwasan, Southcom, Ayala, San Roque, Santa Maria, Tugbungan at Talon-Talon. Maghintay na lamang para sa mga update dahil maglalabas ang Zamboanga City Water District ng mga schedule ng pagdarasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Ayon sa Vamos Zamboanga Chavacano Anglers Club, ngayon araw ay minarkaan ang paglulunsad ng Sintak Hapaglaong First National Jigging Tournament kung saan ang mga dalubhasang mangingisda mula sa lahat ng sulok ay nagtagpo sa Patalon, Zamboanga City upang lumahok sa napakahalagang paligsahan na ito. Ang Zamboanga City ay tahanan ng iba't ibang hanay ng mga isda tulad ng blue marlin, lapu-lapu at trumpet fish upang pangalanan ng ilan. Ang kaganapang ito ay naglalayon na i-highlight ang nakamamanghang seleksyon ng mga isda na inaalok ng lungsod ng Zamboanga at ipakita ang posibilidad na maging destinasyon ng pangingisda ang Zamboanga City habang bumubuo ng pagkikipagkaibigan at pagkikiisa sa mga mahilig sa pangingisda mula sa buong bansa at higit pa. So yun na nga mga kapartner, alam nyo naman din naman, dahil pagdating sa tubig at init, talagang nagkikrisis talaga tayo. For more updates mga kapartners, pwede po kayo mag-follow sa aming Facebook page sa Media ng Bayan. And at the same time, live po kami ngayon dun. Hindi lang po sa radio station, mapapakinggan nyo rin po kami sa ina-live. Sunod na po, si Paring Ralph sa Balitang Sports. Sports na, balita pa. Maraming salamat po mga kapuso. Ako inyong kapuso, Carl Palomar. Ito ang iyong programa, On Air News.
Klaro na, subok pa. 69.9 Media ng Bayan, News FM and Entertainment. 69.9 Media ng Bayan, News FM and Entertainment. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito nga po pala si Paring Ralph, ang inyong lingkod para sa Balitang Sports. Panalo! Nanalo po ng gintong medalya ang Pinoy swimmer na si James Ray Ahido sa 2024 Asian Age Group Championship sa harap ng home crowd sa Captas, Tarlac sa 14 and under boys 100 butterfly. Natapos po niya ang event sa loob ng 55.98 seconds na bagong record para sa Pilipinas. Nanalo din po si Ahido ng silver medal sa 50-meter butterfly event. May bronze din siya sa 50 freestyle event. Panalo rin po ng dalawang bronze 15 to 17 inch category ang pangbato ng Pilipinas na si Heller White sa 100 meter freestyle at 100 meter butterfly, habang bronze medal din si Jasmine Mode para sa 200 butterfly. Good job sa inyo mga idol. Isa pang Pinay athlete ang sasabak sa 2024 Paris Olympic. Siya si Joanny Delgaco, ang kauna-unahang Pinay rower Olympian. Nakuha niya ang ika-4 na pwesto sa 2024 Asian and Oceanian Rowing Olympic Qualification Regatta sa South Korea. Natapos niya ang Final A race sa Women's Single Cup category sa loob lamang ng 7 minutes 29.39 seconds. Ayon sa Philippine Athletic Committee, siya na ang ika-12 Pinoy athlete na nag-qualified sa Paris Olympic. Manny Pacquiao lalaban daw kay Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Umakyat ng ring si Pacquiao sa Raging Fighting Federation sa Japan at doon siya natanong ng Raging CEO Bob Yukis tungkol sa rematch. Tumungo si Manny at sinabing ready daw siya kung sakaling matupad ang bakbakan. Sa ngayon, wala pang official announcement galing sa Mayweather team, pero siguradong inaabangan niya ng lahat ng fans nila pareho. So yun na nga mga ka-idol, no? At sa mga mahilig sa mga basketball dyan, Lakers natalo kanina sa Denver Nuggets at yung Denver Nuggets naman mga ka-idol ay mag-proceed sa semifinals. At isa rin po sa mga kinaka-idolan kong team ang Mavs na kasama si Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang standings nila ngayon is abante po ang LA Clippers sa kanila ng 2-1. And kasama rin po ang Suns na sina Kevin Durant and Booker na sweep sa Wolves na sila Karl Anthony Towns and Anthony Edwards. Yung dalawang team na na-mention ko, yung Denver Nuggets at Timberwolves ay mag-a-advance sa semifinals, while hinihintay nila kung sino bang mananalo sa LA Clippers versus Mavs and New Orleans and Thunder. Isa rin po to sa mga nagbabagang news sa Balitang Sports. Ibinahagi ni PBA star LA Tenornyo ang sumagip sa kanyang kalagitnaan na pakikipaglaban sa sakit na colon cancer. Sa latest episode kasi ng Tony Talks noong linggo, Marso 17, inusisa ni Ultimate Multimedia star Tony Gonzaga kung paano nakuha ni LA ang positibong mindset sa kabila ng pagsubot na pinagdadaanan. Ika nga ni LA, "My faith really saved me. Ako, faith in God. Pwedeng faith with your family, faith in yourself, children, or your wife. Diba? Doesn't matter, just have faith. To be honest, it really changed my perspective in life," said ni LA. Paano na-change? Tanong ulit ni Tony. Ano yung perspective mo ngayon? Sabi ika nga ni LA, "Now I appreciate everything. Parang everything is positive for me. Ngayon, everyday I wake up na I'm not expecting anything. I'm just thankful, grateful lang ako na may araw ulit ako to spend time with my family and with my wife. I have an opportunity to play again basketball after what happened to me." Tugon ng PBA star. Dagdag pa niya, parang yung ganun na pakipag-usap
ngayon sa mga kaibigan ko kung ano nandyan. Huwag na kayong maghanap, maging kontento tayo. Now if you can do more, get more, why not? But in the end of the day, kung ano yung nandyan, pasalamat na lang tayo. Matatandaan, noong April 2024 ay kinumpara ni Coach Tim Cone na cancer-free na si LA matapos ang huling session nito ng chemotherapy. Yun lang mga ka-idol. Susunod na po si Idol Nait sa Balitang Showbiz. Showbiz na, balita pa. Maraming salamat po mga kapanalo. Ako inyong taga-balita, Paring Ralph, Sports na, balita pa. Ito ang iyong programa, Balitang Sports. Panalo! 69.9 Media ng Bayan, News FM and Entertainment. 69.9 Media ng Bayan, News FM and Entertainment. Usapang showbiz muna tayo para updated sa showbiz happenings. Ito ang iyong lingkod, Nait, para sa usapang showbiz. We are pregnant. Yan ang new milestone na ibinahagi ni Chris Bernal at kanyang asawa sa Instagram Hillsong London. Magkakaroon ng live concert dito sa Pilipinas at gaganapin sa November 10 sa MOA Arena. Usap-usapang ang pagka-LSS ng marami sa kantang Selos ng Queen of Bansang Moro Pop na si Shaira Moro. Pero dahil sa katunog ito ng isang pangkanta ng Australian singer na si Lenka, absent muna ito sa mga streaming apps ng Selos. Nilinaw na ni Jano Gibbs kung bakit nagbakasyon ang pamilya sa Japan ilang linggo. Makaraang pumanaw ang kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Plano rin niya lumapit ng bahay. Sa panayam ng PEG-PEP PH, sinabi ni Jano Gibbs na matagal nang nakaplano ang naturang biyahe bago pa man mangyari ang trahedya sa kanilang pamilya. Yung trip na yun to Japan was scheduled talaga. Naka-schedule talaga yun before that happened. Umano kay Jano. Nais umano ng kanyang anak na wag na silang tumuloy sa biyahe, pero si Jano umano ang nagpasya na tumuloy. Nakatulong daw ang naturang biyahe nila kasabay ng pag-amin ni Jano Gibbs na nais nilang maging malayo sa kanilang bahay. Kasi nga ayaw namin umuwi hanggat maaari dahil dun nangyari. Diba? Dun nangyari, so hanggat maaari ayaw namin umuwi, sabi ni Jano. Inihayag din niya ang plano nilang lumipat na sa ibang bahay. Kasi iba na yung tingin namin dun sa house. Diba, pahayag niya, although separate naman siya, 2 unit siya It was in the R unit but still. Pumanaw si Ronaldo noong Disyembre sa edad ng 76. Natagpuan ng aktor sa kanilang bahay na may tama ng bala nitong Lunes. Pinuna ni Jano ang pulisya sa paraan ng pag-iimbestiga at pag-leak sa social media ng video ng kanyang ama. Pinuna rin ni Jano ang mga vlogger na nag-imbento ng mga kwento para umano pagkakitaan ang nangyari sa kanyang ama. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers for likes and views? At the expense of our lives, my father's reputations, my family. Gano'n na ba talaga kadesperado? Inanakit ng singer-actor. Sa kanilang lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share at nagpasa ng video, I want to say, shame on you. You better. Or, I want to say, shame on you or I think that's the better statement, dagdag niya. Judian at Ryan Agoncillo, ipinagdiwang ang kanilang 15 wedding anniversary. Pinagdiwang ng celebrity couple na si Judian Santos at Ryan Agoncillo ng kanilang 15th wedding anniversary. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Ryan sa kanya ang tunay na pagmamahal. Hindi rin aniya siyang makapaniwala na posible pa rin pala siyang mahalin ng gusto, tapat at totoo. Maaalalang nagpakasal sila Ryan at Juday sa San Juan Nepomuceno Church sa San Juan, Batangas noong Abril 28, 2009. Daniel Padilla, nakalirate sa lyrics ng Hinahanap-hanap kita, napamura.
Viral ngayon sa social media ang pagkanta ng aktor na si Daniel Padilla sa kanyang birthday celebration sa Tanauan, Batangas. Ayon kasi sa mga netizens, parang dinadaan lang ng aktor sa pagkanta ang kanyang tunay na nararamdaman para sa dati nitong kasintahan na si Catherine Bernardo. Nang kantahin nito ang classic na Hinahanap-hanap kita, tila parang nakarelate siya sa lyrics. Sa interlude part ng nasabing kanta, napasigaw na lang si Daniel sa part na mukha yatang nilimot na ng pusong mong biglang lumisan, may kapiling ng iba. Ani ng mga netizens, tila parang napaka-sad boy si Daniel Padilla para siya ang magmukhang biktima sa hiwalayan. Mga ka-showbiz, ito muna sa ngayon. Ito muli ang inyong showbiz man na si Nait. Dito lang yan sa News FM 69.9 Panalo. 69.9 Media ng Bayan. 69.9 Media ng Bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang inyong kapuso, Paring Carl in your service. Talakayin naman natin ngayon ang balitang lifestyle. Lifestyle na, balita pa. Isa to sa mga magandang talakayin, lalong-lalo na sa mga gusto magpa-sexy dyan. Sa ating mga nanay dyan, makinig kayo. At isa pa, syempre meron din tayo para sa ating mga tatay, sa mga gustong magpakondisyon dyan tuwing gabi. Pampalaki ng, syempre, katawan. Ano ba naman kayo mga kapartner? Inilunsad ng healthy lifestyle movement dito sa Zamboanga City ang Zumba walking at yoga. Isasagawa 2 beses kada linggo para makapag-healthy ehersisyo ang mga empleyado na laging nakaupo kasabay sa ating mga nanay at tatay dyan sa mga gustong sumali. Syempre, sa mga aking kapare dyan, subukan nyo na ang Drive Max supplement para sa walang tigil na pagmaneho kay misis. At syempre, meron din tayong Robust supplement, lumalaban kahit pagod. Ano pang hinihintay nyo mga kapare? Subukan nyo na. Paano nga ba mabilis pumayat? Maganda to. So paano nga ba? Ayon kay Doc Willie Ong, mas mabilis daw pumayat ang mga taong medyo high protein at low carbohydrate diet. So take note mga kapartner ha, mayroon po itong 4 steps ayon kay Doc Willie. So tignan natin kung makakaya nyo ba, kasi baka kayanin ko. First step is magbabawas po tayo ng carbohydrate tsaka matatamis. Yung kanin siguro kung gusto nyo mga nasa kalahating cup na lang. Tinapay, konting bawas, french fries, patatas, yan at lalong-lalo na spaghetti o mga noodles. Kasi yung carbohydrates medyo mataas sa sugar. Actually, mga prutas, mga kapartner na matatamis pinapaiwasan rin. At lalong-lalo na ang pag-exercise, isa yan. Kasi alam naman natin ngayon sa mga panahon nito, nako, health is wealth talaga. At lalong-lalo na ang pagpuyat ay dapat talaga nating iwasan ayon kay Doc Willie Ong na isang specialist pagdating sa healthy lifestyle. At isa pa to sa balitang lifestyle, Sunshine Garcia opens up about being a politician's wife. Basta mahirap, ika nga ni Sunshine Garcia. Sunshine Garcia admitted that being a politician's wife Sunshine Garcia admitted that being a politician's wife is not an easy thing. On Tuesday fast talk with Boy Agbunda, the former sex bomb dancer got real about her previous experiences. Maraming expectation yung tao sa'yo, pati yung kung paano ka magsalita minsan-minsan. Paano ka kumilos, kailangan pa rin obligasyon mo, minsan na alam mo yung tumulong ka ng tumulong. Ika nga ni Sunshine Garcia, pag hindi mo natulungan, masama ka. Akala nila porke naging artista ako, sanay ako sa maraming tao. Ang problema kasi Tito Boy, di ba minsan sa atin, pag pagod ka na, makikita na yan sa muka mo. Pwede bang wag na muna? Sa kanila, hindi pwede ganon. Kailangan kahit pagod ka, kahit masama yung pakiramdam mo, hi, hello, ganito, ganyan, sabi ni Sunshine Garcia.
May ugali pa naman ako minsan, Tito Boy, na pagka hindi ko na kaya, masama na pakiramdam ko, pagod na ako, makikita mo sa muka ko. Sabi niya, ilang din ako sa maraming tao, yun ang totoo. Tito Boy, ilang din ako sa maraming tao na hindi ko kilala. Sunshine's husband, Bulacan Vice Governor Alex Castro would comfort her by offering, Mama, kaya mo pa? Gusto mo sa sasakyan ka na lang, ganun? Hindi, naiintindihan din niya, Tito Boy. Sabi niya. Kahalagahan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle binigyan din diin ni Mayor Marcy. Binigyang diin ni Marikina City Mayor Marcelino Marcy Teodoro ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng Philippine Heart Month. Ang pahayag ay ginawa ng alkalde sa launching ng Ka-Heartner Puso and Piliin Health Fair nitong Lunes, Marso 11, 2024 sa Marikina Sports Center bilang bahagi ng Philippine Heart Month festivities. Katuwang ang Metro Manila Center for Health Development or mas kilalang MMCHD ng Department of Health. Sa naturang aktibidad, sinabi ni Teodoro na mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay upang mailayo ang sarili sa iba't ibang karamdaman at matiyak ang isang malusog na komunidad. Disease prevention ang pangunahing nating layon, anya pa. And this is part of our definition of resiliency, that we are not only be able to respond to have challenges on health, on problems that we encounter during calamities, but more importantly, prevention and control. Dagdag pa ng alkalde. Aniya pa, ang lokal na pamahalaan ng Marikina ay nagpapatupad ng mga programa na naglalayong tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng mga nasa kasakupan nito. Dagdag pa rito, kinikilala rin aniya ng pamahalaang lungsod ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga open space sa paligid na malayang magagamit ng publiko para makapag-ehersisyo, makapag-relax at maglibang. Media ng Bayan, 69.9 Media ng Bayan, News FM and Entertainment.